Sir Julius, para saan nga ba itong direct injection box or DI box? So ito yung tanong ni Sir Mario Bugnot. So Sir Mario, pasensya na medyo natagalan tayo mag-upload ng video na request mo regarding dito sa ating DI box kung para saan ba to. Okay, so let's go. A direct injection box or DI box converts unbalanced high impedance instrument signals, kasama na yung guitar, bass, keys, ayan, into balance or low impedance mic level signal. Ayun. So, Sir Mario, no, dalawang klase yung direct box natin, no, or yung DI box. Merong passive, merong active. So, itong hawak ko ngayon, sir, is passive. So, bakit ba kailangan natin ng DI box? Ayan, gaya nga ng sabi, yung mga instrument na natin is mga high level signals at matataas na impedance. So, ang purpose ng direct box is binabalance niya na acceptable sa mic level ng ating mga mixer. So, ano ba yung epekto nito, Sir Mario, no, kapag meron at saka wala nga DI box? So, according sa experience ko, sir, at saka sa definition na sinabi natin kanina, no, sa experience ko na lang yung sasabihin ko. Nung hindi pa ako gumagamit ng DI box kasi wala pa akong budget na pambili nito, no, at yung mga instrument ko, sir, is direktang tinutusok ko sa aking mixer. So, napapansin ko, sir, kahit na 5 to 10 meters na yung mga cable nila na PL jack, no, is may noise siya, sir, yung ganun, yung may hissing sound siya. At saka pangit siya pakinggan. Yun yung sinasabi nila na maruming signal. Ayan, may noise siya. Ayan. So, yun yung sinearch ko paano ko ba siya tatanggalin. Baka sa amplifier ko lang o ganun. So, napag-alaman ko na kaya pala ganun, Sir Mario, is wala siyang DI box. So, hindi pala advisable na yung instrument natin is direktang nakatusok sa ating mga mixer. Ayan, do pwede naman, but merong risk lang, yun na lang, merong may noise siya. So doon ko napag-alaman niya, kailangan ko rin pala talaga ng DI box. Kaya yun, nung ginamit ko yung DI box, sir, no, meron silang 5 meters cable na from, let's say, electric guitar to DI box, then DI box papunta ng mixer, is nawala talaga yung mga noise niya, sir, no, yung ganyan na sound. Ayan, so malaking tulong talaga. And even guys, even Sir Mario, no, na masyado nang mataas yung cable kasi mas pinapahaba niya yung cable, is kaya pa rin niyang walain yung noise. So from instrument na 5 meters na cable papunta dito, plus PL kasi yung dito, guys, ayan, PL yung Sir Mario. Then nag-out ako ng another 5 meters na XLR to XLR. Papunta na dito sa, ayun, sa sa snake cable pa. Yun. Then snake cable ko is 30 meters yun, sir. Then, di ba, mahaba, parang nasa 40 meters or 40 to 45 meters na yung haba ng cable from the player papunta sa aking mixer, is wala pa rin siyang noise. Kaya, doon ko na pagpaalaman na talagang epektibo talaga itong direct box. Ayan. So, paano man naman malalaman, sir, kung yung, kasi meron tayong active and passive na DI box. So, saan ba natin gagamitin yung passive DI box at saan natin gagamitin yung active na DI box? Ayan. Kapag yung electric guitar mo is walang pedal, walang gadget, sir. Yung ang tawag yun, mga gadget na pang effects nila, yung walang ganon. Parang plain guitar, electric guitar mo lang, then diretso ng tusok sa DI box. Ang gagamitin mo dun is active. Ayan. Kasi kung walang gadget yung electric guitar mo, consider is at passive instrument. So, ang gagamitin mo daw na DI box is yung active. Meron siyang plus 48 volts phantom power yun. I don't know kung anong klaseng battery ang pwedeng ilagay doon, but meron siyang adapter or meron siyang power supply, sariling power supply yung kanyang DI box para magkaroon ng extra 48 volts phantom power. Ayun. So, kapag electric guitar na walang gadget, ang gagamitin mo daw is active. Okay, active DI box. Pero kapag yung electric guitar mo is dumaan sa processor mo, yung mga gadget mo, yung pedal, yung ganon, is makukonsider na siya as active instrument. Kaya ang gagamitin mo is passive. Kaya passive lahat yung binili ko, 5 ganito yung binili ko, sir. Kasi dito yung mga drum set kasi nila is ang ginagamit is yung electric na. So consider it as a active electric drum instrument. So, yung gagamitin ko doon is passive. Then, yung mga bass guitar players namin dito is meron siyang mga pedal gadget.
So active siya, so passive pa rin yung ibibigay ko. And ano naman, sinearch ko talaga ng maigi sir no, sa Google kung okay lang ba na gamitin itong passive sa passive instrument at yung active DI box gagamitin din sa active instrument is okay lang naman daw. Pero merong kaibahang konti yung tunog. Di ko lang ma-explain kasi haba yung video natin, no. But yun, merong kaibahan naman tunog, but pwede din naman gamitin. Hindi naman na hindi talaga gagana. Gagana din naman. Yun nga lang, merong tamang paggagamitan. Kapag passive instrument, active DI box. Kapag active instrument, passive DI box. So, baliktarin mo lang para hindi ka malito. Ayun. So, Sir Mario Bugnot, thank you sa iyong pag-comment at pagtatanong. And I hope sa lahat ng mga expert patungkol sa mga bad setup, and especially to sa DI box, also kung ano man, kindly comment down below and tulungan natin yung mga beginners. Kung may masuggest man kayo ng mas mainam na pamaraan at worst to worst scenario, kung wala ba kayong DI box, kung ano yung pwedeng gawin. Ayan. So, thank you sa inyong panonood and Sir Mario Bugnot sa iyong comment and question. I hope na nasagot ko ng maayos ang iyong mga katanungan. Alright! So hanggang sa susunod na tutorial regarding sa ating mga band setup, acoustic setup, sound system setup na kaya natin sagutin, isasagutin natin yan. So hanggang sa susunod, alright!